Isipin mo ang pakiramdam na salubungin ng iyong asawa pag-uwi mula sa trabaho na may pinakamasarap na putaheng inihanda mo. Pero sa halip ay malamig kanyang tinitigan at sinabing, "Nagpakasal na ako ulit at sang-ayon ng nanay ko." Wasak, siguradong sigurado. Karamihan siguro ng babae ay iiyak, sisigaw, o susugurin ang kabit sa oras na iyon. Pero iba ang kuwentong ito. Ang bida nating si Clara ay hindi pumatak ng kahit isang luha. Hindi siya bumasag ng pinggan at hindi siya nagmakaawa para sa pag-ibig. Pinili ni Clara ang manahimik. Pero mag-ingat, ang pananahimik ni Clara ay hindi senyales ng pagsuko. Ang kanyang katahimikan ay paghahanda para sa isang bagyo. Makikita ninyo kung paano gagawin ng isang asawang itinuring na mahina at walang alam ang kanyang sakit bilang isang nakamamatay na stratehiya na magpapahirap sa kanyang asawa sa isang gabi lang. Handa na ba kayong makita kung ano ang pakiramdam? Credit card na tinanggihan sa harap ng isang mahalagang kliyente. Handa na bang makita ang biyenang mayabang na biglang namutla ng datnan ng mga pulis? Hindi ito isang malambot na drama. Ito ang gabay sa pinaka-elegante at kasiyasyang paghihiganti na nangyari. Bago tayo dumako sa nakakakilabot na pag-atake ni Clara, gusto ko munang alamin kung sino-sino ang mga matatalinong asawa at malalakas na kababaihan dito. Subukang isulat ang inyong pangalan, lungsod, at itype ang salitang present sa comment section, sa ibaba, para magkakilala tayo. At para sa mga sumasang-ayon na dapat pagbayaran ng mahal ang panloloko, pindutin ang like button ngayon din bilang tanda ng suporta para kay Clara. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell dahil ayaw ninyong makaligtaan ang bawat segundo ng pagbagsak ng asawang hindi marunong makontento. Handa nang maging emosyonal pero may happy ending? Simulan na natin ang kwento. Tumunog ng isang beses ang malaking orasan sa sala. Hudyat ng hating gabi. Umalingaw-ngaw ang tunog. Tumalbog sa mga pader ng marangyang bahay na parang masyadong malawak at tahimik para sa dalawang tao. Nakaupo pa rin si Clara sa silya sa hapagkainan. Tuwid ang kanyang likod kahit na mabigat na ang kanyang mga mata. Sa harap niya, isang takip na yari sa rattan ang nagtatakip sa putaheng 3 beses ng ininit. Mula pa kaninang 7:00 ng gabi, sinigang na ulo ng salmon sa miso, ang paboritong pagkain ni Miguel, ang kanyang asawa. Dati, laging umuuwi si Miguel bago mag-8:00. Hahalikan siya sa noo at pupurihin ng husto ang kanyang luto. Pero dati iyon, sa nakalipas na 6 na buwan, si Miguel ay naging isang estranghero. Isang ugong ng makina ng sasakyan, ang narinig na papalapit, at pagkatapos ay namatay sa garahe. Kumabog ang dibdib ni Clara, isang halo ng pag-asa at pagkabalisa na naging pang-araw-araw na niyang almusal. Inayos niya ng bahagya ang kanyang nakalugay na buhok, huminga ng malalim, at sinubukang ngumiti ng pinakamatamis. Bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Miguel. Pagod ang itsura ng lalaki. Ang kanyang office shirt ay medyo gusot sa bahagi ng manggas na basta-basta na lang itinupi. Ngunit ang nagpasikip sa dibdib ni Clara ay hindi ang itsura ng kanyang asawa, kundi ang malamig na aura na agad bumalot sa silid pagpasok ni Miguel. Walang bati, walang lingon. Nilampasan lang siya ni Miguel, na para bang si Clara ay isang kasangkapan na walang buhay. "Migs, kumain ka na?" "Nagluto ako ng sinigang." "Kumain na ako." Mabilis na putol ni Miguel, hindi humihinto sa paglalakad papunta sa hagdanan. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. Napalunok si Clara ng laway na mapait. Tumayo siya at sinundan ang mga hakbang ng asawa. Nang lumiit ang distansya nila, naamoy na naman ni Clara ang pabangong iyon. Hindi ang woody at masculine na pabango na karaniwang gamit ni Miguel, kundi isang matamis na amoy, vanilla at rosas pabangong pambabae. "Migs," tawag ulit ni Clara. Sa pagkakataong ito'y nanginginig na bahagya ang kanyang boses. Huminto si Miguel sa ikatlong baitang ng hagdan. Hindi siya lumingon, nanatiling tahimik at naghihintay. Ang matipunong likod na dati sandalan ni Clara ay ngayon ay parang isang pader na hindi matitibag. "Hanggang kailan ka magiging ganito?" Mahinang tanong ni Clara. "Umuuwi ng gabi, hindi nagsasalita, at yang amoy na yan."
Akala mo ba hindi ko alam? Sa wakas ay humarap si Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Sa halip, mayroong isang mapanghamak na tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na nagpaliit sa pagkatao ni Clara. Tinitigan ni Miguel ang kanyang asawa mula sa itaas ng hagdan, na para bang siya ay isang hari na nakatingin sa isang suwail na alipin. Kung alam mo na pala, bakit ka pa nagtatanong? Sagot ni Miguel, na parang wala lang, na para bang panahon ang pinag-uusapan nila. Bakit hindi ka nalang matulog at tigilan mo na yang pagiging kaawa-awa na naghihintay sa hapagkainan na ganyan? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Clara. Mas matalim pa kaysa sa isang kutsilyo. Kaawa-awa? Asawa mo ako. Migs, karapatan kong hintayin ang asawa ko. Napatawa ng bahagya si Miguel, isang tuyot at walang laman na tawa. Bumaba siya muli mula sa hagdan. Lumapit kay Clara, hanggang sa magkalapit na lang ang kanilang mga mukha. Nakita ni Clara ang mga guhit ng pagod sa mukha ng kanyang asawa. Pero wala nang kahit katiting na pag-ibig na natitira roon. Asawa? Ulit ni Miguel na may mapanuyang tono. Ang status sa papel na yan ay walang silbi, Clara. Gusto mo ng katotohanan? Sige. Pagod na ako. Sawa na akong umuwi sa bahay na ito at makita ang mukha mong laging humihingi ng atensyon. Natigilan si Clara. Ang kanyang mga paa ay parang ipinako sa malamig na marmol na sahig. At dahil nagtanong ka na rin tungkol sa amoy ng pabangong ito, dinukot ni Miguel ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ilang beses na iginilid ang screen bago ito itutok sa harap mismo ng mukha ni Clara. Sa screen, may isang litrato. Malapad ang ngiti ni Miguel. Isang ngiti na matagal nang nawala sa bahay na ito habang inaakbayan ang isang magandang batang babae. Ipinapakita nila ang kanilang mga palasingsingan, na may mga puting gintong singsing. Ang background ay isang simpleng silid na formal na inayos. Ang pangalan niya ay Sofia. Sabi ni Miguel, nang walang pag-aalinlangan. Pinakasalan ko na siya 3 buwan na ang nakakaraan. At sa susunod na linggo, aayusin ko na ang opisyal na pagpaparehistro. Sang-ayon ang buong pamilya ko. Si Mama pa nga ang pumili ng singsing na yan. Gumuho ang mundo ni Clara. Hindi lang ang pagkakanulo ni Miguel ang sumira sa kanya, kundi ang katotohanang ang kanyang biyenan. Ang babaeng iginagalang at pinagsisilbihan niya ng tapat ay kasama sa pagsira ng kanilang pagsasama. Lahat sila ay nagkuntsabahan sa likod niya. Tinatawanan ang kanyang kamangmangan. Nagpakasal ka ulit? Halos hindi marinig ang boses ni Clara. Naipit sa kanyang lalamunan. Oo. Mariing sagot ni Miguel. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Iba si Sofia sa'yo. Hindi siya boring. Naiintindihan niya ang mundo ko. At naibibigay niya ang hindi mo kayang ibigay. Kapanatagan, hindi kita didiborsiyuhin, Clara. Makakasira yon sa reputasyon ng negosyo ko. Pero simula ngayong gabi, sanayin mo na ang sarili mo. Hahatiin ko ang oras ko. O kung hindi mo kaya, malaya kang umalis sa bahay na ito. Nandoon ang pinto palabas. Itinuro ni Miguel ang pangunahing pinto gamit ang kanyang baba. Ang kilos na iyon ay napakayabang. Napakasigurado na hindi maglalakas loob si Clara na umalis. Alam ni Miguel na ulila na si Clara, walang ibang mapupuntahan, at sa buong panahon ay umaasa sa kanya sa pinansyal. Pakiramdam ni Miguel, siya ang nakaangat, katahimikan. Ang silid ay nabalot ng katahimikan sa loob ng ilang segundo. Naghintay si Miguel na umiyak, sumigaw, o lumuhod si Clara sa kanyang paanan at magmakaawang huwag siyang iwan. Nakahanda na ang mga sasabihin niya para paalisin si Clara kung mag-isterya ito. Ngunit, ang reaksyon na nakuha niya ay hindi niya inaasahan. Hindi sumigaw si Clara, hindi nanginig ang kanyang mga balikat. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng isang blangkong tingin na unti-unting naging malamig. Itinaas ni Clara ang kanyang mukha. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Miguel. Ang tingin na iyon ay napakatalim at kalmado, na nagdulot ng panandali ang pagkabalisa kay Miguel. Sige Migs, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay patag, walang bahid ng panginginig. Kumunot ang noo ni Miguel. Ano? Pagod ka na, di ba?
Magpahinga ka na. Nilinis ko na ang guest room kahapon. Kalmadong pagpapatuloy ni Clara. Nagawa pa niyang ayusin ang bahagyang nakatuping kwelyo ng damit ni Miguel. Isang reflex na kilos na ngayon ay parang isang kabalintunaan. Tinabig ni Miguel ang kamay ni Clara. Naguguluhan siya. Iyon lang ang reaksyon mo? Hindi ka galit? Hindi naman mababago ng galit ang katotohanang pinakasalan mo na siya, di ba? Ngumiti ng bahagya si Clara. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Matulog ka na. Mag-usap tayo ulit bukas ng umaga, kapag malamig na ang ulo mo. Nang hindi na hinintay ang sagot ng asawa, tumalikod si Clara. Naglakad siya papunta sa kusina. Pinatay ang ilaw sa hapagkainan, at pagkatapos ay mahinahong umakyat sa hagdanan, nilampasan si Miguel na nakatayo pa ring tulala. Tinitigan ni Miguel ang likod ng kanyang asawa, na bahagyang nakabukas ang bibig. May mali siyang naramdaman. Dapat wasak si Clara. Dapat nagmamakaawa siya. Ang kalmadong kilos ni Clara ay nagpawalang kabuluhan sa tagumpay ni Miguel. Baka masyado lang siyang nabigla. Sa huli naisip ni Miguel, sinusubukang iwaksi ang biglaang kaba. Bukas ng umaga, siguradong iiyak, yan ng malakas. Hindi alam ni Miguel. Sa likod ng nakakandadong pinto ng kwarto, hindi umiyak si Clara. Nakatayo ang babae sa harap ng malaking salamin ng kanyang aparador. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagpipigil sa galit na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang tapat na asawa, ang masunuring manugang, ang babaeng ibinigay ang lahat para sa pamilyang ito, ay ngayon ay itinatapon na parang basura. Binuksan ni Clara ang drawer ng kanyang vanity table. Kinuha ang isang maliit na itim na kuwaderno. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan ang kanyang singsing sa kasal na suot pa rin sa kanyang daliri. Akala nila mahina ako dahil tahimik ako. Bulong ni Clara sa kanyang anino sa salamin. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ang malamig na metal ay humiwalay sa kanyang balat. Nag-iwan ng isang maputlang marka. Inilagay ni Clara ang singsing sa ibabaw ng mesa, katabi mismo ng kanyang itim na kuwaderno. Ngayong gabi, gusto mang tumulo ng kanyang mga luha. Pinigilan ito ni Clara ng buong lakas. Isinumpa niya na ito na ang huling gabi, na mararamdaman niyang biktima siya. Bukas ng umaga, hindi isang masunuring asawa ang makikita ni Miguel. Bukas ng umaga, magsisimula ang tunay na digmaan, at sisiguraduhin ni Clara na hindi makikita ni Miguel ang kanyang pag-atake. Tumagos ang sikat ng araw sa mga siwang ng makapal na kulay abong kurtina sa master bedroom. Tumama ang liwanag sa mukha ni Miguel, na mahimbing pa ring natutulog. Nag-inat ang lalaki, kinapa ang gilid ng kama sa tabi niya. Walang tao at malamig. Minulat ni Miguel ang kanyang mga mata, nang may katamaran. Karaniwan, ang amoy ng sinangag, o mainit na kape, ay pumupuno na sa silid na ito. Kasunod ng malambing na boses ni Clara, na gumigising sa kanya. Pero ngayong umaga, tahimik. Clara! Bumuntong hininga si Miguel. Bumangon siya, marahas na hinawi ang kumot. Sa isip ni Miguel, si Clara ay isang spoiled na babae, na naglalaro ng drama ng isang aping asawa. Sigurado siyang mamayang hapon pag uwi niya, babalik na sa normal si Clara. Siguro may maga pa ang mga mata dahil sa pag-iyak, pero maghahanda pa rin ng hapunan. Walang ibang pamilya si Clara kundi siya. Saan naman pupunta ang babaeng iyon? Lumabas ng kwarto si Miguel. Bumaba ng hagdan ng may kaswal na hakbang. Walang laman ang hapagkainan. Walang almusal sa mesa. Malinis ang kusina na para bang hindi nagalaw mula pa kagabi. Clara! Sigaw ni Miguel. Sa pagkakataong ito, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong marangyang bahay. Huwag kang mag-inarte na parang bata. Kailangan kong pumasok sa opisina. Katahimikan muli ang sumagot sa kanya. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamao. Tumigas ang kanyang panga. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo. Huli na siya. Nang walang almusal, kinuha niya ang susi ng kotse sa console table. Bahala ka! Bulong ni Miguel sa katahimikan ng bahay. Kung hanggang mamayang gabi hindi mo pa rin ako kakausapin, huwag kang umasang uuwi ako rito. Kina Sofia ako matutulog.
gamit ang walang lamang banta na sigurado siyang narinig ni Clara. Mula sa likod ng isa sa mga pinto, ibinagsak ni Miguel ang pangunahing pinto at pinaharurot ang kanyang sasakyan, palabas ng bakuran. Umalis siya na may pakiramdam ng tagumpay. Iniisip na ang pananahimik ni Clara ay tanda ng takot, hindi ng paglaban. Ngunit nagkamali ng malaki si Miguel. Nang mawala na ang ugong ng makina ng kotse ni Miguel, dahan-dahang bumukas ang pinto ng guest room sa ibaba. Lumabas si Clara mula roon. Maputla ang mukha dahil sa hindi pagtulog magdamag, ngunit ang kanyang mga mata nag-aapoy sa isang nakakatakot na kalmado. Nakaligo na siya at maayos na nakabihis. Itim na slacks, puting blusa na maayos na nakapasok, at buhok na nakatali sa isang mataas na ponytail. Praktikal, wala na ang duster o ang malungkot na mukha. Tiningnan ni Clara ang orasan sa dingding. 8:00. Mayroon siyang halos 8 oras bago umuwi si Miguel. Sapat. Higit pa sa sapat. Hindi siya pumunta sa kanyang aparador para mag-empake. Ang mga damit ay mabibili ulit. Ang mga alaala ay maitatapon. Sa halip, tiyak na naglakad si Clara patungo sa silid na bihira niyang pasukin ang opisina ni Miguel. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, palaging pinagbabawalan ni Miguel si Clara na pumasok doon sa dahilang may mga sikretong dokumento ng kumpanya. Si Clara, bilang masunurin, ay laging sumusunod. Ngunit ngayong araw, patay na ang pagsunod na iyon. Inilabas ni Clara ang isang set ng mga duplicate na susi na natagpuan niya sa drawer ni Miguel kagabi, ang unang kapabayaan ng kanyang asawa. Click! Bumukas ang pinto ng opisina. Ang amoy ng tabako at air freshener ay sumalubong sa ilong ni Clara. Magulo ang silid. Tambak ang mga papel sa mesa. Lumapit si Clara. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa adrenaline ng isang mangangaso na tinutunton ang kanyang biktima. Sinimulan niyang maghalungkat. Unang drawer, mga gamit pang opisina lang. Pangalawang drawer, karaniwang mga dokumento ng opisina. Pangatlong drawer, nakakandado. Hindi na ubusan ng paraan si Clara. Kumuha siya ng isang paperclip sa mesa, itinwid ito, at sinubukan ng isang simpleng teknik na nakita niya sa internet. Pero nabigo. Napamura siya ng mahina. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid, naghahanap ng kung ano. Napako ang kanyang tingin sa isang mataas na plorera sa sulok. Itinaas niya ang plorera, at tama nga isang maliit na susi ang nakatago sa ilalim nito. Ang lumang ugali ni Miguel, na makakalimutin, ay hindi nagbago. Click! Bumukas ang ikatlong drawer. Sa loob, may mga nakasalansan na folder. Kinuha ni Clara ang isang folder na kulay pula. Sa pabalat, nakasulat ang ating kinabukasan. Binuksan ni Clara ang folder at biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito mga liham pag-ibig. Ito ay isang detalyadong budget para sa isang marangyang kasal ni na Miguel at Sofia. Ang petsa, sa susunod na linggo, ang halagang nakasulat doon ay halos magpatigil sa paghinga ni Clara. 5 milyong piso para sa venue, 2 milyong piso para sa catering. Halos 10 milyong piso lahat-lahat. Saan kumuha si Miguel ng ganito kalaking pera? Bulong ni Clara. Matamlay ang negosyo ni Miguel nitong huling taon. Alam iyon ni Clara dahil madalas magreklamo si Miguel tungkol sa cash flow. Ibinuklat ni Clara ang susunod na pahina at doon niya natagpuan ang bomba. Isang withdrawal slip para sa isang time deposit mula sa isang malaking bangko. Halaga, 15 milyong piso. Petsa ng pag-withdraw. 3 araw na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Iyon ang kanilang joint savings. Pera na unti-unti niyang inipon mula sa kanyang mga freelance na graphic design work bago siya pinagbawalan ni Miguel na magtrabaho. Kasama ang mana mula sa kanyang mga magulang na ipinagkatiwala niya kay Miguel para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang nagpakulo sa dugo ni Clara ay hindi lang ang nawalang pera. Sa ibabang bahagi ng slip, mayroong 2 pirma, ang pirma ni Miguel at ang pirma ni Clara. Hindi ko kailanman pinirmahan ito. Bulong ni Clara. Nanginginig ang boses sa galit.
Inilapit niya ang papel sa kanyang mukha. Ang pirma ay magkamukha. Halos perpekto. Ngunit may isang maliit na detalye na mali. Ang pagkurbada ng letra, C ay pababa, hindi pataas. Iyon ang estilo ng sulat kamay ng isang taong kilalang kilala ni Clara. Isang taong madalas niyang makitang pumipirma sa mga tseke. Nang may kayabangan, ang kanyang biyenan. Agad na nabuo ang puzzle sa isip ni Clara. Hindi maaaring i-withdraw ni Miguel ang kanilang joint deposit nang walang pahintulot ng asawa. Kaya inutusan niya ang kanyang ina na pekein ang pirma ni Clara. Marahil ay pinalusot ito ng bangko dahil si Miguel ay isang priority client at ang bank officer ay matagal ng kaibigan ng kanyang biyenan. Hindi lang ito simpleng panloloko. Ito ay isang krimen, estafa, at falsification of documents. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Miguel dati. Akala niyo tanga ako? Bulong ni Clara. Kinuyom ng kanyang mga daliri ang dulo ng folder. Akala niyo isa lang akong may bahay na walang alam sa batas? Agad niyang inilabas ang kanyang telepono. Kinunan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento bilang backup. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang mga orihinal na dokumento, ang withdrawal slip at ang detalye ng budget ng kasal sa kanyang bag. Kinuha rin niya ang kanilang orihinal na marriage certificate at ang titulo ng bahay na ito na nakatago pala sa pinakalikod ng drawer. Nakapangalan pa rin kay Miguel. Kahit na binili nila ito, pagkatapos nilang ikasal, ari-ari ang conjugal. Matapos masigurong walang naiwang mahalagang ebidensya, inayos niya ulit ang drawer. Ibinalik niya ang florera. Ikinulong ang pinto ng opisina at bumalik sa master bedroom. Kumuha siya ng isang maliit na maleta, 3 pares lang ng damit, laptop, at lahat ng alahas na ginto na bigay ng kanyang mga magulang. Iniwan niya lahat ng mamahaling bagay na bigay ni Miguel, mga branded na bag, sapatos, at damit. Ayaw niyang magdala ng anumang bakas ng lalaking iyon. Sa huli, tumayo si Clara sa harap ng vanity table. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal na malamig na nakalatag doon. Mayroon siyang pagnanasang magsulat ng liham. Isang liham na puno ng galit o isang madamdaming liham. Pamamaalam. Pero pinigilan niya ang sarili. Ang pagsusulat ng liham ay nangangahulugang bibigyan niya si Miguel ng paliwanag. At hindi karapat-dapat si Miguel sa anumang paliwanag. Ang pagkalito, ang unang parusang inihanda ni Clara para sa kanyang asawa. Inilagay ni Clara ang singsing sa gitna mismo ng walang laman na hapagkainan sa ibaba. Ang gintong metal ay kumikinang na mag-isa, malungkot ngunit nagpapalaya. 11:00 ng umaga, hinila ni Clara ang kanyang maleta palabas. Nag-book siya ng taxi gamit ang isang bagong account at bagong SIM card na inihanda na niya. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon siya muli sa marangyang bahay na iyon. Ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Walang luha, walang hikbi, paalam impyerno. Mahinang bulong ni Clara. Pumasok siya sa taxi, isinara ang pinto, at sinabi sa driver ng may matatag na boses, "Sa Reyes, Associates Law Firm po, kuya." Ngayon na, umarangkada ang sasakyan, hinawi ang mga lansangan ng Maynila. Iniwan ang bahay na ngayon ay puno na lang ng mga pekeng alaala at isang bombang handa ng sumabog anumang oras. Hindi na lumingon pa si Clara. Sa kanyang harapan, isang bagong digmaan ang nagsisimula at sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng kontrol. 8:00 ng gabi, madilim na ang langit sa Maynila. Ngunit para kay Miguel, ang gabing ito ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa garahe na may magaan na pakiramdam. Sa buong biyahe pa uwi, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa drama ni Clara. Naisip niya na ang kanyang asawa ay iiyak sa sofa. Magaang mga mata, nagmamakaawang huwag niyang hatiin ang puso, o marahil ay magbabantang magpakamatay. Klasikong taktika ng mga mahihinang babae. Naisip niya. Binuksan ni Miguel ang pinto sa harap. "Nandito na ako," sabi niya. Tamad ang tono. Tahimik. Walang hikbi. Walang amoy ng nasusunog na pagkain dahil sa pag-iisip. Ang bahay ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang tumatagos sa malaking bintana ng sala.
Kinapa ni Miguel ang switch ng ilaw. Click. Bumaha ang liwanag mula sa chandelier. Nagpatingkad sa kakaibang katahimikan. Clara! Tawag ni Miguel. Sa pagkakataong ito, ay may bahid na ng inis. Ayaw niya ng taguan. Naglakad siya papunta sa sala, at agad na napako ang kanyang tingin sa hapagkainan. Doon, sa ibabaw ng mantel na karaniwang may florera ng sariwang bulaklak, nakalatag ang isang maliit at kumikinang na bagay. Ang kanilang singsing sa kasal. Pinulot ni Miguel ang singsing. Pinaikot-ikot sa kanyang hintuturo habang ngumisi ng may pangmamaliit. Tusk! Murang drama! Bulong niya. Inihagis niya ang singsing pabalik sa mesa, hanggang sa ito ay umikot at bumagsak ng maingay. Akala niya matataranta ako kapag iniwan niya to. Siguradong nag-check-in lang yan sa isang murang hotel malapit dito. Naghihintay na tawagan ko, at humingi ng tawad. Ngumisi si Miguel. Alam niyang ulila si Clara. Walang magulang na masusumbungan. Maging ang mga kaibigan niya ay bihira na niyang makausap mula nang ikasal sila dahil pinagbawalan siya ni Miguel. Walang mapupuntahan si Clara. Sigurado si Miguel na sa loob ng 24 oras, babalik ang babaeng iyon na nakayuko. Ding-dong! Tumunog ang doorbell. Lumapad ang ngiti ni Miguel. Ayan na siya. Sigurado nakalimutan ng susi o nagkukunwaring bisita para pagbuksan. Nang may kaswal na hakbang, malapad na binuksan ni Miguel ang pinto. Tapos na ba ang drama mo? Naputol ang kanyang sasabihin. Hindi si Clara ang nakatayo roon. Surprise! Sigaw ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may sobrang glamorosong estilo. Si Tita Lorna, ang kanyang ina, ay nakatayo doon dala-dala ang dalawang malaking paper bag na may pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Sa likod niya, si Bea, ang nakababatang kapatid ni Miguel, ay abala sa kanyang cellphone habang ngumunguya ng bubblegum. Ma, Bea, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Miguel. Nagtataka, pero pinapasok niya sila. Victory dinner, kuya, sabi ni Bea, habang inihahagis ang kanyang handbag sa sofa. Ang sofa na laging pinapanatiling malinis ni Clara. Sabi ni Mama, sinabi mo na raw kay Ate Clara ang tungkol kay Sofia. So, anong reaksyon niya? Umiyak ng dugo? Isinara ni Miguel ang pinto at bahagyang tumawa. Mas malala, naglayas, iniwan ang singsing sa kasal sa mesa. Nagningning ang mga mata ni Tita Lorna. Agad niyang inilapag ang mga pagkain sa mesa, katabi mismo ng singsing na iniwan ni Clara. Mas maganda, masiglang sabi ni Tita Lorna. Kinuha niya ang singsing. Tinimbang-timbang ito sandali. Walang utang na loob na babae. Buti nga pumayag ka pang kupkupin siya, kahit mag-aasawa ka ulit. Kung kusa siyang umalis, edi hindi na natin kailangang mag-abala para palayasin siya. Pero ma, umupo si Miguel, niluwagan ang kanyang kurbata. Hindi ba delikado kung magsumbong siya ng kung ano-ano? Magsusumbong ng ano? Sabi ni Bea, habang binubuksan ang isang kahon ng pagkain na may lamang chili crab. May pera ba siyang pambayad ng abogado? Di ba hawak mo ang bank account niya? Pati allowance niya? Sakto lang. Isa lang siyang tigring walang pangil, kuya. Huwag kang matakot, sumang-ayon si Tita Lorna. Tiningnan niya ang paligid ng marangyang bahay. Oh, dahil wala na siya. Bukas tatawag ako ng interior designer. Palitan natin tong baduy na wallpaper na pinili ni Clara. Gusto ni Sofia ng kulay gold at cream para mas elegante. Pati kama sa master's bedroom. Hindi naman siguro papayag si Sofia na matulog sa pinagtulugan ni Clara. Oo nga, sabat ni Bea. Gawin na rin nating walk-in closet para kay Sofia yung guest room. Kawawa naman si Ate Sofia kung hindi magkakasya ang mga gamit niya. Nang gabing iyon, napuno ng tawanan ang hapagkainan ng pamilya ni Miguel. Kumain sila ng masagana. Ipinagdiriwang ang pag-alis ni Clara na para bang nagtapon lang sila ng basurang nakakasira sa tanawin. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa reception ni na Miguel at Sofia, ang renobasyon ng bahay, at tinawanan kung gaano katanga si Clara na umalis nang walang dalang anuman. Hindi nila alam na sa bawat tawa nila, may isang bomba na ang orasan ay patuloy na umaatras.
Samantala, 20 kilometro ang layo, isang ibang-ibang eksena ang nagaganap sa isang opisina sa ika-15 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Malamig ang silid, amoy matapang na kape, at bagong papel. Walang tawanan, walang mamahaling pagkain, tanging tensyon ang nasa hangin. Tuwid na nakaupo si Clara sa isang itim na leather na silya. Sa harap niya, isang lalaking nakasalamin na maayos ang suot na suit, ang masusing sinusuri ang mga dokumentong dala ni Clara. Malalim ang kunot sa noo. Ang lalaki ay si Attorney Reyes, isang senior lawyer na dalubhasa sa family at civil law. Inirekomenda ng isang matagal ng kaibigan ni Clara, ang nag-iisang kaibigan na palihim niyang itinatago ang contact number. Inilapag ni Attorney Reyes ang kopya ng withdrawal slip sa mesa. Tinitigan niya si Clara. Mrs. Clara, alam niyo po ba kung gaano kaseryoso ang dokumentong ito? Tanong ni Attorney Reyes. Mabigat at seryoso ang boses. Alam na alam ko po, Attorney. Kalmadong sagot ni Clara. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Palsipikado yan. Tumango si Attorney Reyes. Tinapik-tapik niya ang papel, gamit ang dulo ng kanyang mamahaling ballpen. Hindi lang ito simpleng away sa conjugal property, ma'am. Ito po ay isang krimen. Article 172 ng Revised Penal Code, Falsification of Documents. Ang parusa ay hanggang 6 na taong pagkakakulong. At dahil ang halaga ay higit sa 10 milyong piso, madadamay din ang bangko dahil sa kanilang kapabayaan. Inilapit ng abogado ang kanyang katawan. Kung ipoprosecute natin ito, maaaring makulong ang biyenan ninyo. Masisira ang reputasyon ng negosyo ng asawa ninyo dahil sa hinalang pagnanakaw ng assets sa loob ng kasal. Sigurado po ba kayong gusto ninyong ituloy ito? Karaniwan, ang mga kliyente ko ay pinipili muna ang medasyon. Natahimik sandali si Clara. Binalikan niya ang mga nangyari kagabi. Ang mapanghamak na mukha ni Miguel. Ang litrato ng kasal nila ni Sofia, ang kanilang mga tawa na marahil, ay umaalingaw-ngaw ngayon sa bahay na inalagaan niya ng pawis at luha. Nandoon pa rin ang sakit, isang kirot sa kanyang puso. Pero ang sakit na iyon ay nababalutan na ngayon ng isang makapal na yelo. Ang medasyon ay para lang sa mga may mabuting intensyon, Attorney Reyes. Malamig na sagot ni Clara. Ninanakaw nila ang kinabukasan ko. Tinapakan nila ang dignidad ko. Walang medasyon. Inabot ni Clara ang isa pang folder na naglalaman ng listahan ng mga ari-arian, ang titulo ng bahay, 2 sasakyan, at 3 bank account, na lahat ay nakapangalan kay Miguel, ngunit nakuha sa loob ng kanilang pagsasama. Gusto kong i-freeze lahat yan bukas ng umaga, utos ni Clara. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ikinagulat ni Attorney Reyes. Gusto ko paggising ni Miguel, hindi siya makakabili kahit isang candy gamit ang pera niya. Gusto ko, pagbukas ng pinto ng biyenan ko, isang subpina mula sa pulis ang sasalubong sa kanya, hindi isang delivery package. Napangiti ng bahagya si Attorney Reyes, isang ngiti ng paghanga. Bihira siyang makakita ng kliyenteng babae na ganito kakalmado at pokus sa harap ng pagkakanulo. Karaniwan, ang kanyang opisina ay puno ng mga basang tissue. Ngayong gabi, ang kanyang opisina ay puno ng aura ng digmaan. Sige, Mrs. Clara. Isasampa natin ang petition for annulment, kasama ang isang urgent motion para sa isang writ of preliminary attachment, para i-freeze ang mga ari-arian ngayong gabi rin. Bukas ng umaga, darating ang notice of garnishment sa bangko, at ang notice of list pendants sa Register of Deeds. Inabot ni Attorney Reyes ang isang makapal na dokumento. Special Power of Attorney. Pirmahan niyo po rito, at magsisimula na ang digmaan. Kinuha ni Clara ang ballpen. Nang walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pirma. Sa ibabaw ng papel, ang mga guhit ng tinta ay matatag, matalim, at tuloy-tuloy. Ibinalik niya ang ballpen. Hayaan natin silang tumawa ng isang gabi pa, Attorney. Bulong ni Clara, habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, na parang isang dagat ng apoy. Dahil bukas, makakalimutan na nila kung paano ngumiti.
Sa labas, kumidlat sa madilim na kalangitan, na para bang ang kalikasan ay sumasang-ayon. Dumating na ang bagyo, at si Miguel ay walang dalang payong. 12:30 ng tanghali. Tirik ang araw sa Maynila, na para bang nakikisabay sa nag-aalab na damdamin ni Miguel. Na sa totoo lang, ay masayang-masaya. Nakaupo si Miguel sa isang mamahaling Italian restaurant sa BGC. Sa harap niya ay si Mr. Ocampo, isang potensyal na kliyente na 3 buwan na niyang nililigawan. Isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay halos nasa kanyang mga kamay na. Puno ng kumpiyansa si Miguel, maayos ang kanyang anyo, makintab ang kanyang mamahaling suit, at perpekto ang kanyang ngiti ng tagumpay. "I'm very impressed with your presentation, Mr. Miguel," sabi ni Mr. Ocampo habang pinupunasan ang bibig ng napkin. "Your company's vision is aligned with ours. I think we can proceed with the contract signing tomorrow." Malapad na ngumiti si Miguel, kinamayan ang lalaki. "A wise decision, sir. You won't regret it." Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. "Bill, please, charge it to this card." Sa isang eleganteng kilos, inilabas ni Miguel ang kanyang priority black card. Ang card na naging simbolo ng kanyang estado at kayabangan. Tinanggap ito ng waiter ng magalang at umalis. Nagpatuloy si Miguel sa pakikipag-usap, pinag-uusapan ang golf at mga plano sa bakasyon. Naisip niya na ang malaking bonus mula sa proyektong ito ay magagamit niya para alagaan si Sofia at i-renovate ang bahay, para burahin ang lahat ng bakas ni Clara. 5 minuto ang lumipas. Bumalik ang waiter. Ngunit sa pagkakataong ito, ang magalang na ngiti sa kanyang mukha ay medyo pilit. Yumuko siya ng bahagya. Bumulong para hindi marinig ni Mr. Ocampo. "Sir Miguel, pasensya na po. Decline po ang card ninyo." Kumunot ang noo ni Miguel. "Imposible. Walang limit yan. Subukan mo ulit. 3 beses na po, sir." Nire-reject po ng machine. May code na blocked by bank. Nagsimulang pagpawisan si Miguel. Pero sinubukan niyang manatiling kalmado sa harap ng kanyang kliyente. Baka sira lang ang chip. Ito na lang gamitin mo." Inilabas ni Miguel ang kanyang pangalawang credit card, isang platinum card mula sa ibang bangko. Umalis ulit ang waiter at bumalik ng mas mabilis. Ang kanyang mukha ngayon ay mas balisa. "Pasensya na po ulit, sir. Decline din po ito." Ang nakalagay po, "Account frozen." Katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos sa kabilang mesa ay parang napakalakas. Namula ang mukha ni Miguel. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Tumingin siya kay Mr. Ocampo na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nang may ekspresyong mahirap basahin, isang halo ng pagkalito at pagkadismaya. Para sa isang negosyanteng tulad ni Mr. Ocampo, ang isang credit card na tinanggihan ay hindi lang isang technical na problema, kundi isang senyales ng malubhang problema sa pananalapi. "Is there a problem, Mr. Miguel?" Patag na tanong ni Mr. Ocampo. "Wala po, sir. Siguro may system error lang sa bangko." Kinakabahang tawa ni Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay. Habang kinakapa ang kanyang wallet, hinahanap ang corporate debit card ng kumpanya, ang kanyang huling alas. Pero nang ibigay niya ito, pareho lang ang resulta. Declined, blocked, frozen. Pakiramdam ni Miguel ay gumuho ang sahig ng restaurant. Wala siyang dalang sapat na cash para bayaran ang kanilang tanghalian na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Never mind. Tumayo si Mr. Ocampo. Inilabas ang sarili niyang card. "Ako na ang magbabayad. Pero tungkol sa kontrata bukas, I think my finance team needs to conduct another audit on your company's financial credibility. I can't partner with someone whose accounts are problematic." "Sir, wait. This is just a misunderstanding." Sinubukang pigilan ni Miguel. Pero lumabas na ng restaurant si Mr. Ocampo nang hindi lumilingon. Naiwan si Miguel mag-isa sa mesa. Napahiya. Ang 50 milyong pisong proyekto ay nawala dahil lang sa isang pirasong plastik na hindi gumagana. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay. Inilabas niya ang cellphone. Marahas niyang tinawagan ang call center ng kanyang bangko. "Hello?
Anong kalokohan to? Bakit hindi magamit lahat ng card ko? Sigaw ni Miguel pagkasagot ng tawag. Ang boses ng operator sa kabilang linya ay kalmado, ngunit matatag. Good afternoon, Mr. Miguel. We apologize for the inconvenience. Based on our system, all your accounts, joint and personal, are currently under a temporary suspension as per a court order. Sinong nagpa-freeze? Sigaw ni Miguel. Wala nang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Upon the authority of a writ of preliminary attachment issued by the Regional Trial Court, and in relation to a criminal complaint for falsification of documents filed by your legal wife, Mrs. Clara. Ang pangalang iyon, Clara. Natigilan si Miguel. Halos mabitawan niya ang cellphone. Si Clara, ang asawang itinuring niyang tanga at sunod-sunuran. Ang asawang akala niya ay umiiyak sa isang sulok ng isang murang hotel. Habang umiikot ang mundo ni Miguel, isang mas malalang gulo ang nangyayari sa kanyang marangyang bahay. Si Tita Lorna ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang interior design magazine. Sa isip niya, nakikita na niya ang gintong wallpaper na ilalagay sa mga pader. Excuse me, delivery po. Napangiti ng malapad si Tita Lorna. Tumayo siya ng may sigla. Ayan na siguro yung mga bagong kortina na in-order ko. Masaya niyang binuksan ang pinto, ngunit biglang naglaho ang kanyang ngiti. Hindi isang delivery man ang dumating. Dalawang lalaking nakauniporme ang nakatayo sa harap ng pinto. Ang isa ay may hawak na folder na may logo ng pulisya. Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si Mr. Miguel at Mrs. Lorna? Oo, ako nga. Bakit? Biglang kinabahan si Tita Lorna. Mula po kami sa pulisya. Naghahatid po kami ng subpina para kay Mrs. Lorna. Kaugnay ng isang reklamong falsification of documents na isinampa ni Mrs. Clara. Nang hina ang mga tuhod ni Tita Lorna, kinailangan niyang kumapit sa hamba ng pinto para hindi matumba. Falsipikado? Anong ibig ninyong sabihin? Wala akong. Heto po ang sulat, ma'am. Pakitanggap na lang po. Ang hearing po ay sa makalawa, 9:00 ng umaga. Kapag hindi po kayo dumalo, mag-i-issue po kami ng warrant of arrest. Inabot ng pulis ang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ng husto ang kamay ni Tita Lorna nang tanggapin ito. Bago pa man niya maproseso ang nangyayari, isa pang motor ang huminto sa harap ng gate. Isang opisyal mula sa Land Registration Authority, LRA, ang bumaba. Pasensya na po, ma'am. Naghahatid lang po ako ng kopya ng Notice of Lease Pendens sa titulo ng lupa't bahay na ito. Ang property na ito ay under litigation at hindi maaaring ibenta, isangla o ilipat hanggang hindi natatapos ang inyong kaso sa korte. Ano? Humiyaw si Tita Lorna. Bahay ito ng anak ko. Walang karapatan si Clara. Nabili po ito sa loob ng kasal ninyo, ma'am. Conjugal property po yan. Pakipirmahan na lang po rito. Sa loob ng 10 minuto, ang teres ng marangyang bahay ay naging lugar ng mental na pagpapahirap para kay Tita Lorna. 2 sagradong sulat ang hawak niya. Ang subpina at ang Notice of Lease Pendens. Napaupo si Tita Lorna sa malamig na sahig ng teras. Maputlang maputla ang mga pangarap niyang renovasyon at marangyang kasal para kina Miguel at Sofia ay naglaho. Pinalitan ng anino ng rehas na bakal at kahirapan. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Tinawagan si Miguel. Miguel! Sagutin mo! Miguel! Baliw ang asawa mo! Baliw si Clara! Sigaw ni Tita Lorna. Sa kabilang linya, sinagot ni Miguel ang tawag na humihingal. Kakapasok lang niya sa kanyang kotse. Miguel, umuwi ka na ngayon din. May pulis dito. Kukunin daw ang bahay. Sinumbong ako ni Clara tungkol sa pirma na yon. Humagulgol si Tita Lorna. Napapikit si Miguel. Kumikirot ang kanyang ulo. Isinandal niya ang likod sa mainit na upuan ng kotse. Kaya pala. Ito pala ang ibig sabihin ng pananahimik ni Clara. Hindi siya nawala dahil sa takot. Umatras siya para kumuha ng buwelo. At ngayon, sumugod siya, diretso sa kanilang jugular, sa ugat ng kanilang buhay, pera, at kalayaan.
Sinuntok ni Miguel ang manibela ng buong lakas. Pitingin, ngunit walang silbi ang sigaw na iyon. Zero ang kanyang bank account. Kanselado ang kanyang proyekto. Ang kanyang ina ay nanganganib makulong. At ang kanyang bahay ay nakasangla sa korte. At ang pinakanakakatakot para kay Miguel sa sandaling iyon ay ang katotohanang hindi niya alam kung nasaan si Clara. Ang kanyang kalaban ay hindi nakikita, ngunit ang tabak nito ay tumatagana sa kanilang mga leeg, isa-isa. Ang cellphone ni Miguel, na nakapatong sa upuan ng kotse, ay patuloy na nag-vibrate. Ang pangalan ng kanyang ina ay kumikislap sa screen na may apurahang ringtone na para bang sumisigaw ng tulong. Ngunit binaliwala ito ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Namumuti na ang kanyang mga buko. Gulong-gulo ang kanyang isip. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang mamahaling sasakyan. Sinuong ang trapiko ng Maynila. Nang walang ingat, binabalewala ang mga galit na busina ng ibang motorista. Sagutin mo! Sagutin mo! PT Engine! Sigaw ni Miguel sa katahimikan ng kanyang kotse. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero ni Clara. Ngunit pareho pa rin ang sagot na natanggap niya. Isang patag at nakakainis na boses ng operator. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Arj! Ibinato ni Miguel ang kanyang cellphone sa dashboard. Nag-crack ang screen. Katulad ng kanyang depensa ngayon. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari ito? Paano nagawa ni Clara ang asawang? Sa loob ng 5 taon, ay tahimik lang sa bahay. Hindi kailanman sumuway. At walang alam sa negosyo ang ganito kalalang pag-atake. Para siyang isang taong mahimbing na natutulog at biglang sinipa papunta sa bangin ng walang babala. Pagdating niya sa bakuran ng bahay, isang magulong tanawin ang sumalubong sa kanya. Bukas ang pinto sa harap. Sa terrace, nakaluhod si Tita Lorna habang hawak ang dibdib. Pinapaypayan ni Bea na mukhang tuliro at takot. Ilang kapitbahay ang sumisilip mula sa kanilang mga bakod, nagbubulungan. Siguradong kumalat na ang chismis tungkol sa pagdating ng mga pulis. Bumaba si Miguel mula sa kotse. Ma, bakit kayo nasa labas? Pasok! Tumingala si Tita Lorna. Ang kanyang mukha na karaniwang puno ng makeup ay ngayon ay kumalat na. Dahil sa luha at pawis, namumugto ang kanyang mga mata. Nang makita si Miguel, bumuhos ang kanyang iyak. Miguel, nakita mo ba to? Nakita mo ba ang sulat na to? Inihagis ni Tita Lorna ang brown envelope na may logo ng pulisya sa kanyang anak. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Iimbestigahan daw ako ng pulis. Ang kaso, falsification of documents. Sinumbong ako ni Clara. Miguel, demonyo ang manugang mo. Pinulot ni Miguel ang sulat. Malinaw at matatag ang nilalaman nito. Subpina para sa isang akusado. Article 172 ng Revised Penal Code. Parusang 6 na taong pagkakakulong. Bakit niyo ginawa yun, ma? Bulong ni Miguel. Nanginginig ang boses sa galit. Bakit niyo pineke ang pirma ni Clara sa withdrawal slip na yun? Bakit hindi niyo nalang sinabi sa akin? Para ako ang kumumbinsi sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lorna. Hindi matanggap na siya ang sinisisi. Tumayo siya. Itinuro ang mukha ni Miguel. Hoy! Ikaw ang nangangailangan ng pera para sa party niyo ni Sofia. 'Di ba? Ikaw ang nagsabing gipit ka sa cash flow. Gusto ko lang tumulong para mapabilis. Sino ba namang mag-aakala na magche-check sa bangko yung tanga mong asawa? 'Di ba dati wala naman siyang pakialam sa pera? Pero ngayon may pakialam na siya. Ma! At dahil sa pirma niyo na yun, lahat ng assets natin, naka-freeze na. Declined ang credit card ko. Sa harap ng kliyente, kanselado ang 50 milyong pisong proyekto. Sigaw pabalik ni Miguel. Wala na siyang pakialam kung marinig ng mga kapitbahay ang kanilang kahihiyan. Kuya, tama na yan. Pumagit na si Bea. Imbes na mag-away kayo, tawagan mo na lang si Ate Clara ngayon. Kumbinsihin mo, sabihin mong iurong na niya ang kaso. Bigyan natin siya ng pera, o kung ano. Sa tingin mo hindi ko sinubukan? Sigaw ni Miguel sa kapatid. Patay ang numero niya. Nagpalit siya.
Naglayas siya kung saan. Biglang dumilim ang loob ng bahay. Namatay ang aircon. Tumigil ang pag-andar ng ref. Ang chandelier sa sala ay nawalan ng ilaw. Isang malakas at nakakabinging tunog ng alarma mula sa metro ng kuryente ang umalingaunggaw. Hudyat na ubos na ang prepaid load. Naku! Nawalan ng kuryente! Hysterical na sigaw ni Bea. Kuya Miguel! Paload naman! Lowbat na ko! Mapait na tumawa si Miguel. Isang tawa na parang nababaliw. Mag-load? Gamit ang ano? Ha? Lahat ng account ko. Naka-freeze, Bea. Hindi ako makabili kahit 500 pisong load. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Ang marangyang bahay sa isang elite na subdivision ay ngayon ay madilim, mainit, at maingay dahil sa alarma ng metro ng kuryente na parang nang aasar sa kanilang biglaang paghihirap. Mayroon silang kotse, bahay, alahas, pero wala silang access sa kahit isang piso. Sa gitna ng kaguluhan, isang taxi ang huminto sa harap ng gate. Bumaba si Sofia ng may kariktan. Nakasuot siya ng isang magandang cream-colored na damit. Perpekto ang ayos ng kanyang buhok. Matamis siyang ngumiti. Hindi pa alam ang bagyong nagaganap. Babe! Masayang tawag ni Sofia habang kumakaway kay Miguel. Bakit ang dilim dito? Romantic dinner? Pumasok si Sofia. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Nakita niya ang gusot na mukha ni Miguel, ang magulong itsura ni Tita Lorna, at ang pinagpapawisang si Bea. Hala, tita, bakit po kayo umiiyak? Inosenteng tanong ni Sofia. Ay, oo nga pala babe, tawag ng tawag sa akin, yung decorator. Kailangan na raw bayaran yung balance na 100,000 ngayon. Kung hindi, babaklasin daw nila yung stage. Hindi mo pa ba na-transfer? Ang tanong na iyon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Tinitigan ni Miguel si Sofia ng blanco. Sofia, we need to talk. Talk about what? I-transfer mo na muna. Nakakahiya sa kanila. Pilit ni Sofia, habang kumakapit sa braso ni Miguel. Marahas na tinabig ni Miguel ang kamay ni Sofia. Walang transfer, walang party. Naka-freeze ang mga account ko, okay? Naka-embargo ang bahay. Makukulong si mama. Naiintindihan mo ba? Nagulat si Sofia. Ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pinalitan ito ng pagkabigla na unti-unting naging pagkalkula. Frozen? Ulit ni Sofia. Dahan-dahan. Nanliit ang kanyang mga mata. You mean, you're broke? Pansamantala lang. Hanggat hindi ko nakakausap si Clara. Depensa ni Miguel. Paano, yung kasal natin next week? Yung venue? Yung catering? Yung gown ko? I-postpone muna. Biglang sabat ni Tita Lorna. Na biglang tumayo. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? May problema kami dahil sa tuso mong karibal. Puro gown ang iniisip mo. Umatras si Sofia. Lumabas ang tunay niyang kulay. Ang kanyang tingin ay hindi na pagsamba, kundi pandidiri. Tiningnan niya ang madilim na bahay. Tapos si Miguel, na mukhang kaawa-awa ng walang pera at kapangyarihan. Kung walang party. Para saan pa't magpapakasal ako? Mahinang bulong ni Sofia. Pero sapat na para marinig ni Miguel. Sofia! Hindi makapaniwalang tingin ni Miguel. Sorry, Migs. Malamig na sabi ni Sofia, habang inaayos ang kanyang bag. Gusto kong magpakasal sa'yo. Kasi nangako ka ng magandang buhay. Kung pati load ng kuryente hindi mo kayang bilhin, huwag kang umasang magiging asawa mo ko. Ayusin mo muna ang gulo mo sa matanda mong asawa. Nang hindi na naghintay ng sagot, tumalikod si Sofia at mabilis na naglakad palabas ng gate. Sumakay siya ulit sa taxi. Sofia! Wait! Don't go! Sinubukang habulin ni Miguel. Pero napahinto siya sa gate. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Nakita niya ang ilaw ng taxi na papalayo. Dala ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ipinagkanulo si Clara. Ngayon, si Miguel ay tunay na nag-iisa. Sa likod niya, muling humagulgol si Tita Lorna. Sa tabi niya, patuloy na tumutunog ang alarma ng kuryente. Napaupo si Miguel sa semento,
Sa harap ng kanilang bahay. Mag-isa. Sinabunutan niya ang kanyang buhok sa sobrang pagkadismaya. Kailangan niya si Clara. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil alam niyang kung hindi aatrasin ni Clara ang mga kaso, tapos na ang buhay niya. Nasaan ka, Clara? Daing ni Miguel. Sinubukan niyang alalahanin ang mga kaibigan ni Clara. Sino? Sino nga ba ang mga kaibigan niya? Natigilan si Miguel. Napagtanto niya ang isang mas masakit na katotohanan. Hindi niya alam. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila, inilayo niya si Clara sa lahat. Kaya't hindi niya alam kung sino ang mga kaibigan nito, kung saan ito madalas pumunta, o kung sino ang maaari niyang tawagan. Gumawa si Miguel ng kulungan para kay Clara. At ngayon, siya ang nakakulong sa loob nito. Habang si Clara ang may hawak ng susi sa labas, kung nasaan man siya, nang gabing iyon sa madilim na marangyang bahay. Natutunan ng pamilya ni Miguel ang isang mapait na aral. Ang pagmamaliit sa isang taong tahimik ang pinakamabilis na paraan para hukayin ang sarili mong libingan. 3 araw ang lumipas. Ang tensyon sa conference room ng Reyes Associates Law Firm ay halos mapuputol sa sobrang kapal. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Miguel. Malayo ang kanyang itsura sa dati niyang maayos at mayabang na anyo. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapakitang hindi siya nakakatulog. Sa tabi niya, nakaupo ang abogado ng kanilang pamilya, na mukhang balisa, naghihintay sila. Bumukas ang pinto. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Umaasa siyang makita ang isang magulo at umiiyak na Clara. Ngunit nawasak ang pag-asang iyon nang pumasok ang babae. Pumasok si Clara na may matatag na hakbang at taas noo. Nakasuot siya ng isang puting blazer na bagay sa kanya, ipinares sa isang navy blue na slacks. Ang kanyang buhok na dating nakalugay ay ngayon ay nakaayos sa isang modernong bun. Nagpapakita ng kanyang leeg. Wala siyang alahas, pero naglalabas siya ng aura ng karangyaan na mahirap ipaliwanag. Hindi siya mukhang isang asawang iniwan. Mukha siyang isang CEO na handang bilhin ang isang bangkaroteng kumpanya. Magandang hapon. Patag na bati ni Clara at umupo sa kabilang panig. Umupo sa tabi niya si Attorney Reyes. Inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. Clara. Naipit ang boses ni Miguel. Gusto niyang abutin ang kamay nito. Pero pinigilan siya ng malamig na tingin ni Clara. Mahal, pwede naman tayong mag-usap sa bahay, di ba? Bakit kailangan pa rito? Bakit kailangan pang umabot sa korte? Ngumiti ng bahagya si Clara. Bahay? Aling bahay, Migs? Yung bahay na naka-embargo sa Register of Deeds? O yung bahay na naputulan na ng kuryente? Dahil hindi mo kayang magbayad ng bill? Yumuko si Miguel, namula ang muka sa hiya. Ginagawan ko ng paraan, Cla. Naka-freeze pa rin ang mga account ko. Please, iurong mo na yung kaso. Kawawa si Mama. Nashock siya. Pinuntahan siya ng pulis kahapon. Pinanood kami ng mga kapitbahay. Nahimatay si Mama. At nasa ospital ngayon. Pineke ng nanay mo ang pirma ko para i-withdraw ang pera na para sana sa magiging anak natin. Para lang sa party ng kasal mo sa ibang babae. Matalas na putol ni Clara. Hindi mataas ang kanyang boses. Pero ang diin nito ay nagpatiklop kay Miguel. Krimen yun, Migs. Isa lang akong mamamayan na nag-report ng krimen. Hayaan nating ang batas ang humusga. Pero nanay mo rin siya. Biyenan mo. Halos pasigaw, nasabi ni Miguel. Dating biyenan. Kalmadong pagtatama ni Clara. At ang isang kriminal ay kriminal. Anuman ang status niya sa pamilya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung nagpakasal ka ulit, kundi yung nagkutsabahan kayong buong pamilya para lokohin ako, ituring akong tanga, at planuhin ang pagbagsak ko habang nakangiti sa harap ko. Iyon, Miguel, ang pagkakanulo na hindi mapapatawad. Natahimik si Miguel. Sumampal sa kanya ang mga salita ni Clara. Teka, nasaan si Sofia? Biglang tanong ni Clara. May bahid ng pangaasar. Nasaan ang bago mong asawa? Hindi ba dapat nandito siya para suportahan ka? Minasahe ni Miguel ang kanyang sentido.
Iniwan niya ako. Nang malaman niyang wala na akong pera at naka-embargo ang bahay, blinok niya ang numero ko. Ayaw daw niyang maghirap. Siyempre, tumango si Clara. Nag-alaga ka ng isang parasito at umasa kang magiging tapat siya kapag namatay na ang pinagkakapitan niya. Masyado kang simple para sa isang negosyante. Migs, tumikhim si Attorney Reyes. Okay, Mr. Miguel. Ayon po sa agenda ng medasyon ngayon, ang kliyente ko, si Mrs. Clara, ay naninindigan sa kanyang desisyon na ituloy ang kaso. Tinatanggihan niya ang anumang reconciliation tungkol sa conjugal properties. Dahil po sa ginawang krimen ng kampo ninyo, hinihiling po namin na 70% ng mga ari-arian ay mapunta kay Mrs. Clara. Bilang danyos, nanlaki ang mga mata ni Miguel. 70%? Gusto mo kong pulubihin, Cla? Tinitigan siya ni Clara ng diretsyo. Hindi kita ginagawang pulubi, Migs. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Dahil sa kasakiman at katangahan mo, kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Tumayo si Clara. Tapos na ang usapan. Walang nang dapat ipaglaban pa sa lalaking nasa harap niya. Ang Miguel na dati niyang hinangaan ay isa lang palang ilusyon. Clara! Wait! Tumayo si Miguel. Halos matumba ang silya. Tumakbo siya at ginawa ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Clara. Lumuhod si Miguel sa malamig na sahig. Niyakap niya ang mga binti ni Clara. Parang awa mo na, Cla. Huwag mo kong iwan. Nagkamali ako. Ikakansel ako ang kasal namin ni Sofia. Pagsasabihan ko si Mama na humingi ng tawad. Pero wag mong kunin lahat. Wag mo kong hayaang mag-isa. Umiyak siya na parang bata. Kailangan kita, Cla. Wasak ang buhay ko nang wala ka. Tumingin si Clara sa kanyang asawa. Dati, ang makita siyang umiyak ay dudurog sa puso niya. Ngayon, ang puso niya ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan, inalis niya ang mga kamay ni Miguel sa kanyang binti. Umatras siya. Hindi mo ako kailangan, Migs. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Kailangan mo ng katulong. Kailangan mo ng ATM. At kailangan mo ng taong sisisihin sa mga kabiguan mo. Pasensya na. Pero bakante na ang posisyong yan. Tumingin si Clara kay Attorney Reyes. Attorney, ituloy niyo po ang proseso. Hindi na po ako dadalo sa mga susunod na hearing. Masusunod po, Mrs. Clara. Nang hindi na lumingon pa kay Miguel, na nakaluhod pa rin at sumisigaw ng kanyang pangalan, tumalikod si Clara at lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, humina ang iyak ni Miguel. Tahimik, naglakad si Clara sa pasilyo. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumabas siya ng gusali. Sinalubong ng mainit na hapon ng Maynila. Ang ingay ng syudad ay parang musika sa kanyang tainga. Kinuha niya ang kanyang bagong cellphone. Binuksan ang kanyang banking app. Hindi pa bumabalik lahat ng pera niya. Pero may sapat siyang naipon para magsimula muli. Isang text ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ate Clara, si Sofia po ito. Gusto ko lang po sanang isauli. Yung mga gamit ni Miguel na naiwan dito. Ayoko pong madamay sa gulo. Napangiti si Clara. Pinindot niya ang delete. Hindi na niya iyon problema. Pumunta siya sa isang coffee shop sa tapat. Umorder siya ng iced coffee at umupo malapit sa bintana. Sa kabilang kalye, sa ika, 15 palapag, marahil ay umiiyak pa rin si Miguel. Ang kanyang biyanan ay marahil takot na naghihintay sa ospital. Si Sofia ay marahil naghahanap na ng bagong biktima. Hayaan silang masunog sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Huminga ng malalim si Clara. Tama nga. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi galit o paghihiganti. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang maging masaya, payapa, at matagumpay nang wala sila. Inilabas niya ang kanyang maliit na kuwaderno. Kinansela niya ang isang pangungusap sa unang pahina. Ang asawang tahimik. Sa ibaba nito, nagsulat siya ng bago. Gamit ang makapal na tinta. Ang babaeng malaya. Isinara niya ang kuwaderno. Ngumiti ng malapad. At humakbang palabas para salubungin ang magandang paglubog ng araw. Ang lumang kuwento ay tapos na.
Ang kanyang bagong kuwento ay ngayon palang nagsisimula. Isipin mo ang pakiramdam na salubungin ng iyong asawa, pag-uwi,